na balita ngayon tanghali. Mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila magpapatupad ng adjustment sa oras ng trabaho sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang isinagawang town hall meeting ngayong araw kung saan tinalakay ang lumalalang problema sa trapiko sa Metro Manila. Pagdaragdag ng nasa 10,000 units ng TNVS sa Metro Manila, ipinagpaliban ng LTFRB. House-to-house visit sa mga mahihirap, PWDs at senior citizens ngayong tag-init ipinapanukala ng isang mambabatas. At Pinay weightlifter na si Vanessa Sarno, ika-10 atleta na panlaban ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Miyerkules, April 10, 2024 at una sa mga balita ngayon tanghali. Muling nanawagan ng pagkakaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Idil Fitr. Sa kanyang mensahe, sinabi ni PBBM na umaasa siya sa patuloy na pagkakaisa ng bawat Pilipino sa kabila ng magkakaibang paniniwala at filosofiya. Binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng iisang hangarin tungo sa isang maunlad at matatag na bansa. Umaasa ang presidente na palagi pa ring mananaig ang pag-ibig at pagkakaisa sa bawat Pilipino. Tulad ng Pangulo, pagkakaisa rin ang mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong pagtatapos ng Ramadan. Anya, ito ay panahon ng pagpapakumbaba, pagpapatawad at patuloy na paggawa ng mabuti sa kapwa. Sa kabila ng ating pagkakaiba, binigyan diin ni VP Sara ang kahalagahan ng pagkakaisa, paggalang at pagmamahal para sa ating bansa. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi katanggap-tanggap ang banta sa soberanya ng Pilipinas na nagdulot ng physical harm o pisikal na pananakit sa ilang kababayan. Ginawa nito ang pahayag sa paggunita sa Araw ng Kagitingan. Samantala, pinaparepaso naman ng Pangulo ang separation benefits ng mga sundalong nagtamo ng permanent total disability sa pagganap ng kanilang tungkulin. Ang detalye sa ulat ni Rosalie. Batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahaharap pa rin ang Pilipinas sa sari-saring hamon kabilang na ang banta sa sovereign rights ng bansa. Ginawa nito ang pahayag sa paggunita ng ika-82 araw ng kagitingan sa Mount Samal sa Pilar, Bataan, April 9, araw ng Martes. Ginagawa ito bilang pag-alaala sa Fall of Bataan noong World War II kung kailan sumuko ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa mga Hapones matapos ang ilang araw na paglaban gamit ang limitadong armas, bala at supply. 82 years on, our nation remains confronted with novel challenges in varying forms and degrees, but with the same existential impact. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ayon sa Pangulo, hindi katanggap-tanggap na nasaktan na ang ilan sa mga kababayan dahil sa mga banta sa sovereign rights ng bansa. Bagaman hindi tuwirang binanggit ng Pangulo, tila pinatutungkulan nito ang tumitinding agresyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Naway magsilbing inspirasyon ng mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat. Gayon din sa ating kabataan at sa mga ating susunod na salinlahi. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Hinikayat din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kababayan na pagtibayin ang pagkakaisa at pagiging makabansa sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng Pilipinas. Kasama naman sa nakibahagi sa paggunita ng Araw ng Kagitingan ang bagong Japanese Ambassador to the Philippines na si Endo Kasuya at US Deputy Chief of Mission Robert Ewing. Binigyang diin ng dalawang opisyal ang pangako ng kani-kaniyang mga bansa na pakikipagtulungan sa Pilipinas upang maitaguyod ang kapayapaan at paggalang sa international law sa rehiyon.
We, the Japanese people, are determined to never allow the devastation of war to be repeated ever again for the sake of present and future generations. Here on Mount Samat, we recommit ourselves to the quest for peace. We stand united with the Philippines as friends, partners, and allies. Samantala, kinilala rin ni PBBM sa araw ng kagitingan ng Armed Forces of the Philippines dahil sa patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating seguridad at soberanya. Ipinag-utos din ito sa Defense, Budget at Finance Departments na pag-aralan ng mga kasalukuyang separation benefits ng mga sundalong nagtamo ng permanenteng disability sa pagganap ng tungkulin. To see if these are commensurate to the sacrifices that they have made and submit the recommendation while taking stock of the national government's position. Bukod dito, ipinahayag din ng presidente na dinodoble nito ang kakayahan ng militar upang matiyak ang kanilang safety o kaligtasan sa pamamagitan ng procurement ng akmang military supplies at equipment. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Asahan na ang mas madalas na joint patrol sa South China Sea ayon sa Estados Unidos. Kasunod ito ng isinagawang drills ng Amerika, Australia, Pilipinas at Japan noong linggo. Ginawa ni US National Security Advisor Jake Sullivan ang pahayag bago ang nakatakdang Trilateral Leaders Summit sa Washington ngayong linggo. Ito ay sa pagitan ni US President Joe Biden, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. On the naval patrols, we just saw Trilateral plus Australia, a new form of quadrilateral joint naval patrols last week, so you can expect to see more of that in the future. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon kasama ang senior business delegation sa susunod na linggo. Ito ang inianunsyo ng kanyang opisina kung saan nakatakda rin itong makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pag-usapan ang mga business opportunities sa Pilipinas. Ang pagbisita ng Prime Minister ng New Zealand sa Pilipinas ay bahagi ng kaniyang Southeast Asian Nation Tour mula April 14 hanggang April 20. Bukod sa Pilipinas, kasama rin sa kanyang bibisitahin ang Singapore at Thailand. Hinihintay pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na maibigay sa kanila ang pondo mula sa Department of Transportation para makapamahagi ng panibagong fuel subsidy. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Nakapag-abiso na ang Department of Energy sa Department of Transportation noong nakaraang buwan upang makapagbigay na ng fuel subsidy. Ito ay matapos umabot sa $80 per barrel ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ang fuel subsidy ay ibibigay sa mga pampublikong transportasyon upang makabawas sa kanilang gastos sa krudo kaalinsabay ng serye ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, hinihintay nila ang magiging kautusan ng DOTR para sa pamamahagi ng panibagong fuel subsidy. Now we're waiting for the advice from the DOTR para po ibigay sa amin ng pondo para dito po sa fuel subsidy. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III, mayroong 1.6 billion pesos na inilaan ngayong taon para sa fuel subsidy program ng pamahalaan mula sa allotted budget ng General Appropriations Act. Samantala ayon sa LTFRB, may mga tricycle driver pang hindi nabibigyan ng fuel subsidy mula sa pondong nailabas noong 2023. Minsan po, kulang-kulang yung listahan, kaya yung previous fuel subsidy po na iniatang po at binigay ng gobyerno ay hindi pa ho namin fully na naibibigay dahil kulang-kulang pa po yung listahan na binibigay ng DILG at saka ng DICT po para sa mga delivery riders.
Hindi naman sinabi ng LTFRB kung magkano pa ang pondong nakalaan sa mga tricycle driver na hindi pa naibibigay. Pero noong nakaraang taon, nasa 1.1 billion pesos ang inilaang pondo ng gobyerno sa lahat ng mga pampublikong transportasyon. Tig-1,000 piso dapat ang fuel subsidy ng bawat isang tricycle driver na qualified sa programa. Naniniwala ang ilang mga tricycle driver sa TODA sa Quezon City na may malaking pagkukulang ang gobyerno dahil nagpasa naman sila ng kaukulang requirements para makakuha ng fuel subsidy. Sa ngayon, nasa higit 60 pesos na ang presyo ng kada litro ng gasolina na gamit ng mga tricycle driver. Kaya naman kailangan na nila ang fuel subsidy para sana mabawasan ang kanilang gastos kahit man lang sa ilang araw. Kailangan namin eh. Kasi katulad nito, ang hina ng biyahe, di ba? Tapos tataas pa yung gas. Siyempre kailangan din namin yun para makadagdag man lang ng gas. Kailangan namin yan. Dahil sa unang-una nagtataas ang gasolina. Ikalawa, kumakahal kami para sa sarili namin, sa pamilya namin. Nagme-maintenance ako, gamot yung dami Hindi mo naman pwede hingiin ito sa kung kanino. Dahil pagpapagura namin yan. Tapos yung pambili ng, kakainin na lang namin, pambili ng, kasi pangako, napako na. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagpaliban muna ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang planong pagdaragdag sana ng nasa 10,000 units ng Transport Network Vehicle Service o TNVS sa Metro Manila. Kasunod ito ng pagtutol ng ilang transport groups dahil sa inaasahang lalo lamang paglala ng traffic sa Kalakhang, Maynila. Sa isang pahayag, sinabi ni LTFRB Chairman Teofilo Guadiz na layon sana ng hakbang na makapagbigay ng karagdagang trabaho para sa mga Pilipino. Pero nagdesisyon ang LTFRB na ipagpaliban muna ang plano habang magsasagawa pa muli ng pag-aaral para matukoy kung ilan talagang TNVS units ang kinakailangang maidagdag sa Metro Manila. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang paglilipat ng mass transit system ang tanging solusyon sa problema ng matinding trapiko sa Metro Manila. Ito ang inihayag ng Pangulo sa isinagawang town hall meeting ngayong araw kung saan tinalakay ang iba't ibang mga issue ukol sa trapiko sa Kalakhang, Maynila. Mula sa San Juan City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano na ba ang ginagawang mga hakbang ng pamahalaan para maisaayos ang mass transit ayon kay PBBM? Ella, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinabibilis na ng pamahalaan ang pagsasaayos ng mass transit sa Metro Manila. Ito nga niya kasi yung nakikita niyang solusyon para maibsan ang matinding traffic sa Metro Manila. Imbis na gumamit ng mga pribadong sasakyan, mas pipiliin na lang ng mga papasok sa trabaho ang mag-commute. Ayon kay PBBM, puspusan ang ginagawang construction ng mga flagship projects sa Metro Manila. Kabilang dyan yung Metro Manila Subway, MRT-7, Common Station at North-South Commuter Railway Project na dadaan sa Metro Manila. Kasama na rin dito ang construction ng Bataan-Cavite Interlink. Sa kanyang panghuling pananalita kanina, sa bagong Pilipinas Town Hall Meeting on Traffic Concerns, binigyang diin ng Pangulo ang isang mas holistic approach para sa traffic decongestion. Samantala, isa din sa natalakay sa Town Hall Meeting ang paglilipat ng nasa 200 na mga regional offices ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon kay PBBM, isa din ito sa inaasikaso ng pamahalaan para mailagay na sa mga probinsya ang mga opisina ng gobyerno para hindi na magdagsaan pa sa Metro Manila ang mga tao. Sa ngayon, Ella, natapos na yung town hall meeting dito sa San Juan City. At yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Magpapatupad ng pagbabago sa oras ng pasok ang mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region. Base sa inilabas na resolusyon, gagawin ng alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang working hours ng mga kawani ng LGU sa Metro Manila.
Inihikayat rin ng ahensya ang iba pang tanggapan ng pamahalaan na i-adapt ang naturang hakbang. Irerekomenda rin ng MMDA sa Office of the President na mag-issue ng executive order para sa pagkakaroon ng modified working hour schedule sa government offices. Ang resolusyon ay sisimulang ipatupad sa April 15, 2024. Natukoy na ng Philippine National Police ang mga tauhan nito na namataang dumaan sa busway noong nakaraang linggo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, inalis na ang mga ito sa pwesto habang isinasagwa ang investigasyon. Mula sa Kamkrame, alamin natin na detalye kay Lea Ilagan live. Lea, saan nakatalaga itong mga pulis na nahuling dumaan sa EDSA busway at sila ba ay mga opisyal ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Tatlo itong na-identify na kabilang sa mga dumaan sa busway noong Biyernes. Ang mga ito ay natukoy na nakatalaga sa Police Security and Protection Group o yung PSPG at Aviation Security Group o ABSI Group. Ang mga ito, Ella, ay hindi mga opisyal o yung tinatawag lamang na non-commissioned officer. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, inalis na ang mga ito sa kanilang pwesto habang gumugulong ang isinasagawang investigasyon ng pulisya. Paalala ni Colonel Fajardo sa mga pulis, bawal ang dumaan sa busway kahit na marked vehicle ang kanilang gamit. Ito'y maliban na lamang aniya kung nasa lehitimo silang police operation. Matatanda ang noong nakaraang Biyernes, 11 staff car ng PNP ang natiketan matapos na dumaan nga sa busway. Ito ng haka-haka sa mga netizens at hinihinalang mataas na opisyal ito ng PNP dahil umano'y kasunod nito ang 10 pang staff car. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Nilinaw ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na hindi suhol ang alok niyang 100,000 pesos sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority na pumigil sa kanya sa EDSA busway. Sa isang panayam, sinabi ni Singson na isa umano itong paraan upang mahikayat ang mga enforcer na manghuli pa ng mga motoristang gumagawa ng mali. Ayon naman kay MMDA Special Operations Group Strike Force Chief Gabriel Go, bahala na ang kanilang upper management na magpasya kung tatanggapin ang iniaalok na reward. Muling pinag-iingat ng Philippine National Police ang publiko kasunod ng tumataas na insidente ng cybercrimes sa unang quarter ngayong 2024. Base sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, aabot sa 4,469 na mga kaso ng cybercrime ang kanilang naitala mula buwan ng Enero hanggang Marso ngayong taon. Mas mataas ito ng mahigit sa 21% kumpara sa 3,668 na mga kaso na naitala noong fourth quarter ng 2023. Partikular na dito ang mga nabiktima ng online shopping, financial transactions at investment opportunities. Muling pinalahanan ng PNP ang publiko na maging mapanuri at huwag basta maniniwala sa mga inaalok na produkto o serbisyo online upang hindi mabiktima ng mga scammer. Nagpaalala ang Philippine National Police o PNP na tanging bona fide members lamang ng pambansang pulisya ang pinapayagang magsuot ng PNP uniforms. Ito ay matapos mahuli ng mga pulis ang isang sibilyan na nakasuot ng athletic uniform ng PNP habang nagsiselfie sa Parañaque City. Nilapitan at hinanapan ng PNP identification card ang lalaki, ngunit wala itong naipakita. Agad namang dinala sa istasyon ng pulisya ang lalaki para sa documentation at tamang disposisyon. Mahigpit na ipinagbabawal ang hindi otorisadong pagsusuot ng uniforme ng PNP at sinumang mahuhuli ay mananagot sa krimen na usurpation of authority sa ilalim ng RPC Article 177 o usurpation of authority of official function at Article 179 o illegal na paggamit ng uniforme at insignias. Nasagip ng Bureau of Immigration ang isang 26 anyos na babae sa Cebu na biktima ng illegal recruitment.
Naharang ng Bureau of Immigration ng biktima sa Mactan, Cebu International Airport noong April 2 na papunta sana ng Bangkok, Thailand. Ang biktima ay sinasabing may sponsor na isang Chinese national na kanyang nakilala sa isang Facebook group. Sinasabing siya ay pinangakuan ng trabaho bilang private tutor at household helper na may 25,000 pesos na sweldo kada buwan. Ayon sa immigration, noong Marso pa ay napigilan na ring makaalis ng bansa ang nasabing biktima na illegal ring na-recruit noon para magtrabaho bilang teacher sa abroad. Muli namang nagpaalala ang Bureau of Immigration sa ating mga kababayan na mag-ingat laban sa mga illegal recruiter at huwag basta maniniwala sa mga trabaho sa abroad na iniaalok sa online. Good news para sa mga naghahanap ng trabaho. Magsasagawa po ng job fair ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa darating na May 1 na gaganapin sa Rice and Garden ng City Hall. Ayon sa QCLGU, nasa 100 mga local at overseas company ang lalahok sa nasabing job fair para sa mga kababayan natin na nais magtrabaho dito sa Pilipinas at maging sa abroad. Bukod sa job fair, magkakaroon rin ng one-stop shop kung saan maaaring iproseso ng ating mga kababayan ang ilan sa kanilang employment requirements gaya ng police clearance, SSS, NBI clearance, PhilHealth at ID picture. Mag-uumpisa ang job fair mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nakapili na ang Commission on Elections o COMELEC ng Transmission Service Provider para sa 2025 national and local elections. Gaya ng kumpanyang Miro, nagpauna na rin ang COMELEC na huwag i-entertain ang maaring lalapit sa kanila na grupo para gawan ng pabor sa halalan. Narito ang report ni Dante Amento. Inaasahang ibibigay na ng Commission on Elections ang Notice of Award ng 1.4 billion pesos contract sa joint venture na I1 Resources Incorporated at Ardent Network Incorporated bukas April 11. Ito ay para sa electronic transmission na gagamitin sa May 12, 2025 midterm elections. Ang joint venture ay mga lokal na kumpanya dito sa Pilipinas. Naniwala naman yung inyong Commission and Bank sa naging recommendation ng SBAC natin, ng Special Bids and Awards Committee at saka yung ating Technical Working Group. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, inaasahan na mas mabilis ang pagpapadala ng resulta ng halalan sa 2025 elections at makakaiwas din sa hacking o glitch dahil gumagamit sila ng makabagong teknolohiya tulad ng ginagamit sa Amerika. Tinest din ng ating ng mismong DOST, pati ng ating ITD personnel at nakita nila talagang medyo kakaiba at ito yung pinaka-advanced na technology when it comes to ganito at mukhang ito mismo yung ginagamit na para protektahan yung sa Central Intelligence Agency at saka sa US military. Samantala, babala naman ang COMELEC sa I1 Ardent Joint Venture na gaya ng Miro na supplier ng mga makina sa eleksyon. Huwag i-entertain ang anumang alok mula sa kahit alinmang grupo o sino mang kandidato o politiko na gawan sila ng pabor sa halalan. Papatawag ko sila in the presence of practically the officials of the commission and sasabihin ko rin sa kanila yung aking sinabi na ito ay dapat nilang ipagmalaki na nabigyan sila ng pagkakataon na protektahan ang ating demokrasya and therefore hindi sila dapat magkamali sa bagay na ito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na tumitindi ang nararanasang mainit na panahon sa buong bansa. Base sa latest forecast ng Pag-asa, 8 lugar sa bansa ang inaasahang makararanas ngayong araw ng mataas na heat index na pasok sa danger level. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Jed Naresina, live. Jed, ano-ano itong mga lugar na makararanas ng mataas na heat index ngayon at anong temperatura ito? Ella, inaasahan ngayong araw na 8 lugar nga sa bansa ang maaaring umabot sa danger level ang mararanasang heat index na mula 42 hanggang 44 degrees Celsius. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa,
Inaasahang aabot sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan, habang ang Puerto Princesa City, Palawan at Aborlan, Palawan ay maaaring makapagdala ng heat index na 43 degrees Celsius. Samantala, inaasahan naman ang 42 degrees Celsius na heat index sa Bacnotan, La Union, San Jose Occidental, Mindoro, Rojas City, Capiz, Giwan, Silangang, Samar at Cotabato City, Maguindanao. Kaya muling pinag-iingat ng Pag-asa ang publiko dahil ang heat index na mula 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay nagpapahiwatig ng panganib dahil posible itong magdulot ng heat cramps, heat exhaustions at pinakadelikado na ang heat stroke. Balik sa iyo, Ella. Jed, nabanggit ba kung anong heat index dito sa Metro Manila? Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Nagpalabas na ng kautusan ang Department of Education Schools Division of Manila hinggil sa gagawing paglilimita ng klase sa lungsod na gagawin lamang tuwing umaga o morning shift. Sa ilalim ng nasabing memorandum, isasagawa ang face-to-face classes sa lahat ng public schools sa lungsod ng Maynila mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali lamang. Ipatutupad ito mula sa Huwebes, April 11 at tatagal hanggang May 28, 2024. Sa kabila nito, required pa rin ang mga guro na pumasok ng pisikal sa mga paaralan. Inaatasan rin ang lahat ng school administrator na mag-recalibrate ng kanilang class schedule alinsunod sa standards na itinakda ng DepEd. Layon pa rin ang hakbang na ito ng DepEd Manila na maiiwas ang mga estudyante mula sa matinding init na nararanasan ngayon. Ipinanukala ni House Committee on Senior Citizens Chair, Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes sa mga alkalde na atasan ang barangay health workers na magsagawa ng pagbabahay-bahay upang matukoy ang kalagayan ng mga buntis, sanggol, bata, seniors, PWDs at may sakit sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Alamin natin ang detalye sa report ni Rosalie Coz live. Rosalie, bakit nais ni Congressman Ordanes na magsagawa ng house-to-house wellness check ngayong tag-init? Nais ni House Committee on Senior Citizens Chair, Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes na matiyak ang kapakanan ng mga buntis, sanggol, bata, seniors at persons with disabilities ngayong napakatindi ng init ng panahon. Kaya hinihikayat nito ang mga alkalde na atasan ang barangay health workers na makapagsagawa ng pagbabahay-bahay kasama ang mga tanod at social welfare officers ng mga lungsod at munisipyo. Ito ay upang matingnan ang kalagayan ng mga mahihirap na kababayan na mga nakatira sa mga barong-barong at mga walang kisame ang bahay. Dagdag pa nito, house-to-house wellness check ang dapat gawin sa barangay level para nga sa mga vulnerable sector kabilang na yung buntis, sanggol, bata, mga matatanda at mga merong sakit. Samantala, ayon naman kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, Vice Chair ng House Committee on Metro Manila Development, dapat makapagsagawa ng karampatang aksyon ang mga lokal na pamahalaan sa bawat antas ng init o heat index. Katumbas ito ng warning system kapag merong bagyo. Dagdag pa nito, kailangan may mga ordinansa at executive orders ang mga lokal na pamahalaan kung saan nakalatag ang mga hakbang at paraan na dapat maisagawa sa bawat heat index level. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ipinaliwanag gayon ng Department of Health na kasama sa madaling mahawa ng sakit na pertussis o whooping cough ang pagkakaroon ng exposure sa usok ng sigarilyo at usok ng sasakyan. Gayon din ang mga kabataan na malnourished o kulang sa tamang nutrisyon. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung payo ng DOH upang makaiwas na mahawa ng pertussis? Magandang tanghali aga. Sinabi ng DOH o Department of Health o DOH na pinakamaganda pa rin paraan agap ay magpabakuna para mapigilan ang sakit na pertussis, partikular ng mga kabataan. Kaya sa ngayon nagpapatuloy yung vaccination drive
ng kagawaran. Nagbabala din ang DOH sa publiko na mag-ingat laban sa mga masasamang chemical na nalalanghap tulad ng usok ng sigarilyo, vape, sasakyan na maaring magpahina ng baga, partikular na sa ating mga kabataan. Ito ay maaring dahilan para madaling magkasakit ng pertussis dahil ito ay respiratory illness. Partikular na pinaiingatan o pinababantayan ng kagawaran ang mga maliliit na bata. Ayon kay DOH Secretary Dr. Ted Herbosa, ang mga pangunahin o madaling magkakasakit o maging malala ang pertussis kapag sa mga bata ito dumadapo. Mahirap din na ma-detect kapag sila ay nagkakasakit, malnourished o itong mga kabataan na kulang sa malnutrition o nutrisyon at mayroon ng umiiral o associated disease tulad ng leukemia, kidney disease at iba pa. Bukod sa bakuna, makatutulong din anya ang pagkain o pag-inom ng vitamin C at E para mapalakas ang immune system. Magkaroon din ng balanced diet o kumain ng mga masustansyang pagkain para makaiwas sa sakit na pertussis. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Niyanig ng 6.5 magnitude na lindol ang Davao Occidental kahapon alas 5:48 ng hapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol na ang epicenter ay nasa 368 kilometers ng Balut Island at may lalim na 10 kilometro. Nakapagtala ng intensity 2 sa Malungon, Sarangani. Habang intensity 1 naman sa mga bayan ng Alabel, Glan at Kiamba, Sarangani. Don Marcelino, Davao Occidental at City of Digos sa Davao del Sur. Wala namang inaasahang damage mula sa nangyaring lindol ang PHIVOLCS. Apat na tao ang patay at ilan ang nawawala kasunod ng pagsabog ng isang hydroelectric power plant sa northern Italy. Mayroon ding mga nagtamo ng pinsala sa katawan dahil sa insidente. Nangyari ang pagsabog sa ilalim ng tubig ng planta sa Lake Suviana na 70 kilometers ang layo sa Bologna City. Naniniwala ang alkalde ng kalapit na bayan ng Camugnano na sumiklab ang isang sunog sa kasagsagan ng isang maintenance work. Ilulunsad naman ang isang investigasyon matapos matiyak na safe na sa planta at natagpuan na ang mga nawawala. Hinatulan ng 10 hanggang 15 taong pagkakabilanggo ang mga magulang ng isang teenager na namaril sa isang paaralan sa Michigan, USA. Sina Jennifer at James Crumbley ang mga kauna-unahang magulang ng isang school shooter na convicted ng involuntary manslaughter sa Estados Unidos dahil sa aksyon ng kanilang anak. Ang mga ito ang bumili ng baril bilang isang regalo sa kanilang anak na si Ethan. Naharap na sa habang buhay na pagkakabilanggo ang teenager na namaril kung saan 4 ang nasawi at 7 ang nasugatan sa Oxford High School. Si Oakland County Circuit Court Judge Cheryl Matthews ang nagbaba ng sentensya. Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Mexico at Ecuador dahil sa ginawang paglusob ng mga tauhan ng pulisya sa Mexican Embassy sa Quito, Ecuador. Naglabas na ng footage ng police raid ang Ministry of Foreign Affairs ng Mexico. Tinawag nila ang law enforcement action na hindi otorisado at marahas na pagsalakay. Kinundinan ng ministry ang Ecuador dahil sa umano'y paglabag nito sa international accords na nagbibigay proteksyon sa mga embahada mula sa law enforcement interference. Nasaksihan din sa video ang pag-aresto ang dating Ecuadorian Vice President na si Jorge Glas matapos na magkanlong sa embassy kasunod ng conviction nito sa corruption-related charges. Tiniyak naman ng Mexico na dadalhin nila ang reklamo sa international courts at tribunals.
Nadagdagan pa ang atletang sasabak sa 2024 Paris Olympics para sa Team Philippines. Ito ay matapos magwagi ang 20-year-old Pinay weightlifter na si Vanessa Sarno sa International Weightlifting Federation World Cup sa Phuket, Thailand nitong linggo. Bumuhat si Sarno ng kabuang 245 kilograms para sa 71 kilograms women's category at nakuha ang ika-5 pwesto. Si Sarno ang ika-10 atleta na pambato ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Sa pagpapatuloy ng preliminaries ng UNTV Volleyball League Season 2, tatangkain ng AFP Lady Gunnar na pigilan ang winning momentum ng rookie team Comelec Suffragettes sa kanilang bakbakan bukas, alas 12 ng tanghali sa Paco Arena sa Maynila. Nangunguna ngayon sa standings ang Comelec na may malinis na 3-0 win-loss record, habang ang AFP naman ay may 2 ng panalo at 1 talo. Sa second game ay masasaksihan naman ang sagupaan ng PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters alas 2 ng hapon. Hangad ng BFP na makapasok na sa win column. At sa third game ay masasaksihan naman ang banggaan ng Senate Lady Defenders at DFA Emissaries alas 4 ng hapon. Nasa ikalawang pwesto ngayon ang Senate na may 2-1 win-loss record, habang nais namang masungkit ng unang panalo ng DFA. Mapapanood pa rin ng live ang UBL Season 2 games sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 6 na nagsasabi, "Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang paggalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.